Paano yung tunog sir ng ng sample? Pwedeng magpa-sample sir. Paano yung tunog ng magandang buko? Magandang buko. Eto guys, ay papatrinig sa atin. Kaya maganda yung ganit po. So, okay. So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel at Facebook page na naman. So ngayong araw na to guys, isa na namang kwentuhan tungkol sa negosyo, usapang negosyo, mga street food vendor ang topic natin ngayong week na to. So ngayong araw na to guys, pupuntahan, papasyalan, kakausapin natin yung katropa natin na nagtitinda ng buko. So paano nga ba ginagawa yung negosyo na yan, paano gumagana yan at paano kumikita dyan. So tara na mga katropa at pag-usapan natin yan, kwentuhan tayo. Boss, sa isang buko pong magkano nyo pong binibenta? 25 pesos. Hindi naman sir mahirap magbenta ng buko. Yeah. Ayan. Madali lang. Sa isang araw po nakaka-maximum mga ilang piraso kayo yung pinakamalakas? Kapag pinakamalakas sir? Ano? Tandaan lang kasi yung nadala. 100 lang yung dinadala nyo. Yung mga ilang oras na uubos yung 100 kapag mabenta? 3 oras. 3 oras lang. Ano sir, sa tingin nyo yung dahilan bakit yung mga tao mahilig sa buko ngayong mga panahon na to? Maano sa katawan? Ilang years na po kayo sir nagtitinda ng buko? Dati ako nagtrabaho sa Laguna mo. 2 years ako doon. Opo, ano pang trabaho nyo doon? Ganito din, Nagbubuko rin. Pero taga rito po kayo talaga sa Opo. Paano po kayo sir nag-decide na sa probinsya na lang ako, uwi na ako? Nung pandemic kasi. Yung pandemic. Mahina kasi doon. Tapos Opo. naisipan ko na lang umuwi muna dito. Opo. Tapos nung naka-recover na sa pandemic yung Pinas. Opo. Dito na ako Nag-stay. Nag-try ako magnegosyo dito. Ayun, Opo. nag-click naman. Opo. Nung una mahirap din na matumal, hindi. Opo. Hindi ganun kalakasan. Opo. Pero nung tumagal-tagal, nakilala na ako dito. Ayun, tumakas na din. Na magbubuko. Ayan. Dati sir, sinong nagsimula talaga yung buko na magtinda ng ganito? Kayo talaga? Kayong magbayaw? Ako lang, Oo. mag-isa lang. Opo. Tapos yung nagsisimula kayo, hindi naman po kayo nahirapan? Hindi kasi nung una matumal. Opo. Mahina pa. Pero nung tumagal, dumami na, hindi ko na kaya mag-isa. Opo. Kaya sinama nyo na po yung bayaw. Ayan. Ano po sir yung mas mabenta kapag mainit o taglamig? Pag mainit yun. Pag mainit, mas madaling maubos. Oo. Maganda pag mainit. Pero surat nito, maulan ako. Medyo matumal. Ganitong oras dapat maubos na yun. Eto. Ibig sabihin sir, kapag maulan medyo nakaka-apekto talaga sa business yun Sa ganitong klaseng business sir, halos magkano yung pinakamaliit na pwedeng gawing puhunan? Panimulang puhunan kapag nagsisimula pa lang. Na pwede sabihin na natin na pwedeng makapagsimula ng negosyo na ganito. Kaya sa akin, may motor na. Opo. Kung ito na lang, lang to, aabot lang ng mga 2K. 2K. Pero kung walang motor, wala. Hindi ko alam ang sistema niya kasi medyo mahirapan siguro kasi walang pwesto, walang. Oo. Importante rin talaga yung may motor na sidecar na ganito para magamit na maikot-ikot
para makapaghanap ng magandang pwesto. Opo. So eto guys, magta-try tayo ng ng isang buko. So eto guys, ita-try natin dito. Ayun, sumisirit pa talaga Sige boss. So eto guys, yung isang buko na ganito guys is 25 pesos. So tikman natin guys. At isang kagandahan dito guys, sariwang sariwa. Ang maganda guys sa sariwang buko is yung matamis-tamis at saka yung lasang-lasa mo talaga yung fresh na fresh. Eto magbayaw pala sina Sir. Tapos si Sir is galing sa Laguna, nagtatrabaho dati after ng pandemic, bago mag-pandemic umuwi, yung panahon ng pandemic. Tapos ngayon guys, eto na yung nakita na sa sariling probinsya, yung business kasama yung bayaw na. Sir, sa ganitong klaseng negosyo, ano yung mga challenges? Yung maliban dito sa weather na to, yung pabago-bago, paulan-ulan, ano pa yung nararanasan nyo, na-experience nyo ng mga challenge? Ay boss, magandang araw po. Hindi naman mahirap sir kumuha ng puhunan na pang sariling puhunan. Kayang-kaya. Ay. Anong mas mabenta, yung juice o yung isang buo na buko? Halos parehas lang din. Halos parehas lang. Yung sa dati nyo sir na trabaho, namamasukan kayo o sarili nyo rin? Namasukan din ako dati. Wala ko nakitrabaho lang din. Opo. Anong mas mahirap, yung nakikitrabaho o yung hawak mo yung oras mo na may sarili ka ng negosyo na ganito? Siyempre yung mahirap yung nakikitrabaho lang kasi siyempre hindi ko hawak yung oras. May minsan mapapagalitan ko pa. Oo. Eh daw kapag may sarili ka negosyo, problema. Ayos lang. Tapos hawak mo yung oras mo kung kailan mo gustong lumabas. Ayos lang. Sa ganyan bro, hindi naman kayo nahihirapan na paano yung technique nyo para malaman nyo na malambot pa rin, buko pa rin yung loob? Naka-depende sa tunog. Pagkaiba yung tunog ng matigas na yung malambot. Paano yung tunog sir ng ng sample? Pwedeng magpa-sample sir. Paano yung tunog ng magandang buko? Ito guys, ay papatrinig sa atin. Kaya maganda yung galit po. So, okay. Pag matigas naman, Medyo na yon. Sa bagay may mga customer rin talaga sir na naghahanap ng iba, yung medyo matigas yung iba naman malambot Ayan. madalas yung lang, yung manipit lang kasi masabaw yun Oo. Tapos sir, final advice doon sa ibang gustong pumasok sa negosyo
naranasan nyo sir na magtrabaho, di ba? Makipagtrabaho sa iba. Tapos ngayon, eto na, may sarili na kayong ano, bukuhan kasama yung kamag-anak nyo. So anong advice nyo doon sa iba na gustong magsimula ng negosyo pero parang wala silang lakas ng loob na magsimula? Ano lang, lakasan na ng loob, kailangan makipagsapalaran. Oo. Kasi siyempre, tulad ko, nung una din, talagang nagdadalawang isip kung kakayanin ba o hindi. Oo. Pero, ayun yan, nakipagsapalaran talaga ako. Saka, disiplina din sa sarili. Tapos, iwas din sa mga bisyo para Oo. Para tuloy-tuloy ang negosyo, ano? hindi So, mapawari-wari. Anong tips nyo naman sir para magtuloy-tuloy yung business? So kapag kumita, kailangan ipon o tobe? O gastos ka agad? Ako kasi yung, yung akin, pag nakakaipon, parang ini-invest ko muna. Oo. Tulad ng, nagtitinda ulit ako ng iba. Oo. Yung naipon ko kasi, in-invest ko muna eh. Oo, para lumago ng lumago. Ayan. So, sir, maraming salamat po sa pag-share nyo sa amin dito sa inyong negosyong bukuhan. So, maraming salamat po sa inspirasyon. Thank you very much po. Ano po ulit sir yung pangalan nyo? Ariel X Moreno. Tapos si Bossing naman. Yolan Salas. Ayan. Sa taga saan po kayo sir? Doon po kami sa Lagunoy. Sa Lagunoy. Thank you very much po sir. Thank you.
natin. Boss, ano pong pangalan nyo, boss? Taga saan po kayo, boss? Tagunoy po. Lagunoy. Tapos nandito po kayo sa Goa nagtitinda, no? Ayan. Ilang years na po kayo nagbubuko? 6 months pa lang. Sa isang araw, mga nakakailang buko po kayo? 100 pieces. Half day lang. Mga ilang oras lang po kayo nagtitinda, boss? 6 hours. Maximum na yon. Tapos pagkatapos nyo, half day, wala na. Ayun, pahinga na po, ano? Eto, parami na ng parami yung customer ni katropa natin. So, usually after ng pandemic, halos mabenta talaga yung mga buko kasi yung mga tao talaga